Bago tayo dumako sa ating aralin, ano-ano ang 5 tema ng geographical ng daigdig? Ang 5 tema ng geographical ng daigdig ay ang sumusunod: lugar, lokasyon, reliyon, interaksyon ng tao at kapaligiran, at paggalaw. Ano ang mahalagang bagay para sa inyo ang matatagpuan sa inyong bag at bakit? Sir, ako po! Cellphone ang laman ng aking bag. Paano naging mahalaga ang cellphone? Ito po ay nakakatulong sa aking pag-aaral dahil online class po ngayon at madami din po akong natutunan sa pagbabasa. Dahil po dito sa cellphone na ito, maraming natutulong sa aking pag-aaral ngayon. Nakakapag-attend po ako ng online class at dito din po ako nag-send ng mga ginawang module po. Pero ako naman po, ballpen sir. Paano naging mahalaga sa iyo ang ballpen? Dahil nakakatulong po ito sa aking pagsusulat sa mga gawain ng module at dahil po dito sa ballpen na ito, marami pa ako naisulat mga impormasyon na kailangan ko sa aking pag-aaral. Ngayon, aalamin natin kung ano-ano ang mga mahalagang bagay na nakatulong sa sinaunang tao. Magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hatiin ko ang klase sa 3 grupo. Ang bawat grupo ay pipili ng isang tagaulat. Bawat grupo ay bibigyan ko ng envelope na naglalaman ng babasahin tungkol sa yugto ng pamumuhay. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto upang makapaganda at pagkatapos ay uulat ninyo ito sa unahan. At magbibigay kayo ng komento ang bawat grupo. Ang tawag dito ay i-tweet mo organizer. Tapos na ang tinakdang oras. Ngayon, simulan natin ang pag-uulat ng unang grupo. Andito po ako sa unang harapan para iulat ko ang unang pangkat. Ang panahon ng Paleolitiko, 2,500,000 hanggang 10,000 BCE. Tweet, tinatawag ding panahon ng lumang bato. May ugnay sa pagsisimula ng paggamit ng kasangkapan, boto, ng mga hominid. Nagkakaroon ng mga unang pamayanan sa anyong mga campsite na kadalasang matatagpuan sa mga lambak. Mahusay. Dumako naman tayo sa ikalawang pangkat. Andito po ako sa inyong harapan para mag-ulat sa ikalawang grupo. Kami pong ikalawang grupo ay ang nakuha namin po sa envelope ang panahon ng Neolitiko. At panahong Neolitiko, 10,000 hanggang 4,000 BCE. Tweet, tinatawag ding panahon ng bagong bato. Kilala sa panahon ito sa paggamit na makinis na pamayanan, pagtatanim, paggawa ng palayok at paghahabi. Magaling! Pakinggan naman natin ang huling grupo. Andito po ako sa inyong harapan ang 3 grupo na nakakuha ng envelope ng panahon ng metal. Panahon ng metal, 4,000 BCE hanggang sa kasalukuyan. Tweet, nalinay na mabuti ang paggawa at pagpapanday ng mga kagamitan yari sa tanso. Iba't ibang kagamitan at armas ang nagagawa mula sa tanso tulad ng espada, palayok, kutsilyo, punyal, martilyo, para at sibat. Natutunan nilang magtunaw at magpanday ng bakal. Mahusay ang inyong pag-uulat. Binabati ko kayong lahat. Kaya naman, bigyan natin ang ating sarili ng mas
masigabong palakpakan. At batay sa inyong mga ulat, ilang taon nagtagal ang bawat sinaunang yugto ng pamumuhay. Ang panahon ng Paleolitiko ay nagsimula noong 2,500,000 hanggang sa 10,000 BCE. Ang panahon naman ng Neolitiko ay nagsimula noong 10,000 hanggang sa 4,000 BCE. At ang panahon ng metal ay nagsimula noong 4,000 BCE hanggang sa kasalukuyan. Ano ang katangian ng lumang bato, Neolitiko, at metal? Ang panahon ng lumang bato, ang katangian nila ay gumamit sila ng mga buto gawa sa hominid at nakatira sila sa lambak. Ang panahon naman ng Neolitiko, yung paggamit nila na magikinis na pamayanan, pagtatanim, paggawa ng palayok, at paghahagi. Sa panahon naman ng metal, iba't ibang kagamitan at armas ang kagawa nila sa tanso, tulad ng espada, palakol, kutsilyo, punyal, martilyo, para at sibat. Kung hindi nabuo ang sinaunang tao, ang teknolohiya sa paggamit ng bato o metal, ano kaya ang kasalukuyan kalagayan natin ngayon? Sa tingin ko po, kung hindi po nabuo ng sinaunang tao ang teknolohiya, ay marahil ay ganun pa rin po ang ating ginagawa, katulad ng pangangaso at paggamit ng matulis na bato. Para tayong teknolohiyang natatamasa na ginagamit natin ngayon, bakit mahalaga ang pag-aralan ang pamumuhay nila noon? Kailangan natin pag-aralan ang pamumuhay nila noon sa kadahilan na para malaman natin ang pamumuhay nila noon at karagdagan impormasyon ito sa atin ngayong kasalukuyan kung ano ba ang naging experience nila noon at ngayon na tinatamasa natin. Anong paraan ng pagluluto ang ginamit ng mga sinaunang tao? Pagluluto sa apoy gamit ang pagsisiga ng kahoy ay nagkakaroon ng apoy at dito natin niluluto kung ano po ang nakuha nating pagkain noon. Paano mo may lalarawan ang pamumuhay ng tao noong panahon ng Paleolitiko, Neolitiko, at metal? Ang mga tao noong panahon ng Paleolitiko ay umaasa lamang sa kung ano ang nakikita nito sa kanilang kapaligiran. Samantala, ang mga tao sa panahon ng Neolitiko ay natuto ng linangin ang mga yamang nasa paligid nila sa pamamagitan ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. At ang mga taong sa panahon ng metal ay nakadiskubre ng makabagong teknolohiya na ginagamit nila sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Ngayon naman, tayo ay susuri ng mga larawan ng makabagong kasangkapan o kagamitan, kasalukuyan at tutukuyin ito batay sa tatlong kategorya kung ito ba ay gawa sa magaspang ng bato, makinas na bato o metal. Batay sa ating nalaman sa araw na tungkol sa sinaunang pamumuhay, paano mo pasasalamatan ang sinaunang tao? May papakita natin ang pagpapasalamat natin sa sinaunang tao sa pamamagitan ng pagpapalaga at paggamit
ng tama ng mga bagay na ating ginagamit sa panahon ngayon na nagmula sa pamumuhay ng sinaunang tao noon. Magbigay kayo ng kasalukuyang kasangkapan na may uugnay ninyo sa mga sinaunang kasangkapan ating tinalakay at paano ito naging magkaugnay. Gas tube. May uugnay ko ito sa kagamitan ng sinaunang tao noon dahil sila ang unang gumamit ng apoy sa pagluluto. Kutsilyo. May uugnay ko naman ito sa mga kasangkapan ng sinaunang tao na kung saan sila ay gumagamit ng matutulis na bagay tulad ng bato at buto ng mga hayop. At dahil naintindihan nyo na ang konsepto tungkol sa pamumuhay ng sinaunang tao, kumuha kayo ng malinis na papel at punan ang chart na angkop ng impormasyon na naglalaman sa bawat higdo ng pamumuhay ng sinaunang tao. Takdang aralin, gumawa ng research tungkol sa sinaunang kahilisnan sa daigdig at gawin ito sa isang malinis na papel.